God. Yes, tunay na napakabuti ng Diyos. Ano po? Okay, kinakabahan ako sa totoo lang. Praise the Lord. Pero sabi nga is, kung aasa tayo sa ating sarili, tunay na hindi natin magagawa. Ano po? Huwag isipin na ako bilang isang retired teacher na nagturo, nakaharap sa mga estudyante ng 32 taon ng buhay ko. Mas mahaba pa ang panahon ko na nagturo, pero still iba ang ating ihahayag ay salita ng Panginoon. Kasi po ito ay buhay, no? Na sa konting pagkakamali sa pagtuturo ko ng mathematics, pag medyo mali, pag binura, pag may eraser, pag binura mo, limot na ng bata. Pero yung mga sasabihin ng isang mangangaral, tumatatak sa isip at maaring magbigay sa kanya ng pagbabago or anuman yung maging perception pagtingin niya dito. Ano po? So, praise the Lord. So, sa Diyos lamang po tayo umasa. Lagi na, lalo na pag ginagamit, ano po, nakakakatog. Pero, sabi ko nga is, basta sa Lord, ano? Sabi ko nga sa prayer ko, Lord, alisin mo, empty my mind. Bakantehin mo at ikaw, yung kung ano yung revelation mo, yun ang may bahagi sa mga kapatid na makikinig. Ano? So, ngayon po ay salamat sa Lord. At October na, sabi nga ang atin pong tema for October is a servant that God favored, no? Ang lingkod na pinapaboran ng Diyos. Okay? So, yan. Tingnan po natin ang ating teksto po, makikita natin sa Juan 10, 1-17. Magbabasa po tayo. Dahil wala po diyang hindi mahalaga, lahat ay mahalaga. So kung may Bible po kayo, buksan po ninyo sa John o Juan 10, 1-17 po ang babasahin natin. Yun naman pong wala, ay pwede na po kayong tumingin sa monitor at nandiyan po ang Juan 1 hanggang 17. Okay po, sabay-sabay po nating basahin na may tinig. Hallelujah. Ngayon na po, pakatandaan ninyo, kalungan ng mga tupa ng hindi sa pinto nagdaraan, kundi umakyat ay nagnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. At nailabas na siya, nangunguna sa kanila, sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, kundi patakbong lumalayo, sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinasabi ni Jesus, ang talinghagang ito, ngunit hindi nila mauna ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at ang mga tisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako nga ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at magkakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol, niaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasa ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya, palibhasa ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga, buting pastol, kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko, gayon naman kilala ko ang aking mga tupa
at ako na may kilala nila. At inaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito ay minamahal ako ng aking ama sapagkat inialay ko ang aking buhay pang ito'y kunin kong muli. Okay, salamat sa Diyos. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos. Kung ano yung revelation mo para sa bawat isa sa amin, Panginoon, ay patuloy na malaya kang makapaghayag. Gamit mo lamang po ako. At dalangin ko, Lord, ng bawat isang nakikinig, ay patuloy na likhan mo ng pusong tumatanggap, pusong nagpapatuwid, at pusong patuloy na nagbibigay ng space sa puso na baguhin kung ano man yung nais mong baguhin sa amin. Salamat aming Diyos, sa iyo ko po pinagkakatiwala ang aming pag-aaral sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, pwede na po kayong umaupo. Okay. So, ang title po natin is, ang pamagat po ng ating pagtatalakayan ngayon is, shepherding the flock. Yan. Simulan po natin sa ano ba yung pamagat na ito. So sa Tagalog, sabi nga po ang shepherding. Magsimula po tayo. That's ang shepherding ay nagmula po sa word na shepherd. Ang shepherd po, ito po yung mga pastol, Pastol ng tupa o nag-aalaga ng kawan. Natulad po ni Haring David, siya ay isang pastol. At ito po ay tumutukoy sa tao na gumagawa. Sa ating pagtatalakay ngayon ay hindi tao kundi ang Diyos ang ating tatalakayin bilang shepherd nating lahat. And shepherding is, ito yung trabaho, gawain. Yung sabi nga po doon ay, pag sinabi nating shepherding is manguna, sila yung nangunguna, nag-aakay, Sila yung nagmamanage noong kawan. Kasi nga, ay tunay na pag ikaw yung, tingnan po natin sa ating kalagayan, ang shepherd natin dito sa Balete, sa mga tao, ang ating shepherd ay si pastor. Dahil siya yung designated na maging leader natin dito sa Balete chapter. Okay? And then, sa bawat area po, meron po tayong leader. But, masabi ko, hindi naman, actually yung trabaho lamang, konting trabaho, kahalintulad lamang, nung ginagampanan ng ating shepherd, yung gawain ng isang leader. So therefore, pag sinabi po nating shepherd is leader, shepherding is leading. Sila yung nagli-lead. Tulad nga ng binasa natin kanina, pag lumalabas, pag inilalabas niya, sabi nga doon, sumusunod sa kanya. Okay, sino po sa inyo ang may alagang mga hayop na madami? Wala naman. Okay, sige. Hindi natin naranasan, Kasi nga, totoo na kapag nag-aalaga, ay sumusunod, dahil kilala ang kanilang tagapag-alaga. Okay. So, yan. Ano naman yung flock? Yung flock naman po, yan nga yung kawan. Tulad natin, ang bawat isa sa atin ay kawan na nililid ng ating pastor. Therefore, kung i-consider po natin, sa atin pong pinakamataas po natin dito sa Balete, na sinusunod ay si pastor. So, dito sa Balete, sa CGM Balete, ang ating shepherd ay si pastor. Mamaya makita natin na hindi ito pertain sa tao, kundi it is ang ating mabuting pastol. So, sabi nga po doon
sa ating nabasa kanina, sa verse, ano yon? Verse 10, verse 11, ano po? Sabi po doon sa verse 11, ako ang mabuting pastol. So, sino po ba yung ako na yan? Ito po ang ating Panginoong Jesus. Ano po? Okay, so simulan po natin. Doon na lang muna tayo sa mababaw. Tayo, akala ba natin bakit ako yung pinili? No? Bakit ako? Magtataka kayo, bakit ako? Sino po yung mga napiling leader dyan? Kahit saan nag-leader. No, tulad po ni Brother Nelson. Siya yung Federation President ng PTA ng buong Balete. Ano, brother? So, bago ka naman kasi mapili bilang mangunguna sa anumang kalipunan ng tao, ay may makikita sila na katangian mo na kakaiba. Okay? Kakaibang maganda. Hindi naman kakaibang pangit. No? Dahil pag makikita ng tao, kakaibang pangit, hindi ka rin naman nila pipiliing leader. So therefore, tayo, ang mga leaders po ay pinili dahil meron silang kakaibang katangian. Now, punta po tayo sa ating kongregasyon. So makikita po natin, sabi nga po doon sa verse 1, ay nawala. Ditang po. Sa verse 1 po, nung ating binasa kanina, so ano bang sabi doon? Yan. Nandyan na. Thank you. Okay, so yan, pakatandaan ninyo, sabi po doon, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa ng hindi sa apinto nagdaraan, kundi umakyat ay di dapat pagdaanan. Sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ayan. Ngunit ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. So ano ba yung katangian? Titingnan po natin ano yung katangian, bakit sinatawag na mabuting pastol. So pag-uusapan na natin dito ngayon ay ang ating Panginoong Jesus na siyang sinatawag nating mabuting pastol. Ano po? Yan. So bago po yan, sabi nga diyan ay dumadaan, enters by the gate. Meron po kasing illegal entry na tinatawag. Ano? So, ito yung mga fake leaders. Na kung saan itong mga fake leaders na ito ay maaring sila ay nagli-lead lamang dahil meron lang silang mga innate, yung mga nasa kanilang puso, yung mga sarili nilang motivation. Bakit ko gustong maging leader? No? Yan. So ngayon, ang tunay daw na mabuting pastol ay enters by the gates. Kasi nga, dumadaan. Yan, sabi doon, ngunit dumadaan sa pintuan ay pastol ng mga tupa. Now, pintuan, yan, enter by the gates, nakasara ang gate. At hindi pwedeng basta lang pumasok sa isang pintuang sarado na private kapag ikaw ay hindi qualified. Makita nyo doon sa mga offices, may nakalagay na for yung, ano pa? Yan. Unauthorized, yan. Unauthorized person not allowed. Okay? So, itong gate na ito ay ang pwedeng makapasok lamang ay ang tunay na pastol o yung authorized na pastol. And sino ba yung authorized na pastol na yan? Yan po ang ating Panginoon. At sino naman yung binabanggit na gate? Ang gate po dyan, kaya yung gatekeeper, meron kasing tinatawag tayong gatekeeper, gwardiya. No? Ang gate sa langit, ano? Isipin nga niya, may gwardiya pala sa langit. Sino ba ang gwardiya sa langit pag tayo pumasok? Ano yung sa mga kwento?
Ang sa kwento, si San Pedro. Pag nakapila ka ng ganyan, sige, dito ka. Dito ka. No, okay, so yan. Meron po talagang gatekeeper sa simula't simula pa. And the gatekeeper ay ang ating God the Father. Anong itong ginawa ng ating gatekeeper? Inauthorize niya ang ating Panginoong Jesus na siyang maging shepherd ng mga tao. No? Kaya nga, ibinigay ng ating Panginoon ang kanyang buhay para sa ganon tayong mga kawan na mahal ng Diyos ay makalaya o magkaroon tayo ng kaayusan ng buhay. Na tulad ng sinasabi nga po doon sa 10:10, no? Alam niyo yung doon sa amin, doon sa aming school, na pinanggalingan ko ng high school, yun ay Catholic. So, meron kaming philosophy of education na tinatawag. And ang philosophy namin is galing sa John 10:10, that we may have life and have it to the full. No? Magkaroon tayo ng buhay na sabi nga doon sa 10:10 na and have it to the full. Magkaroon ng tao ng buhay na ganap. Yan. So ayan, ang ating Panginoon, ang ating shepherd, siya ay appointed ng ating God the Father. Okay? And sabi nga doon, merong mga false leader. Ito yung mga tinatawag nga kanina na magnanakaw at tulisan. Ano yung sino tong mga ito? Ito yung kung ang ating Panginoon ay ang ating tinatawag na mabuting pastol, meron naman tayong fake leader. Ano yung word na yun na na-encounter ko? So, ito naman yung counterpart ng demon. Ano? Itong counterpart na ito, ang ginagawa niya ay ninanakaw niya yung mga kawan. Paano ba ninanakaw ng demon yung kawan? Marami, Alam niyo ba na yung mga ginagawa natin, yung mga bagay na nasa mundo natin ngayon, those are all ways ng demon, ng diablo, para nakawin ang isa't isa sa atin. Simula tayo sa pinakasimple, na naging bahagi na ng buhay ng tao ngayon, na kung saan kahit ano nang ginagawa, parang ang kanyang mata, ang kanyang isip nakapokus na doon. Sabihin niyong sinungaling ako kung hindi. Maya't maya nakatingin kayo sa inyong cellphone. Pag nanakaw ng diablo yan. No? Napakasimple, pero yan ay paraan ng pagnanakaw ng diablo ng ating atensyon na dapat sana may focus natin sa ating Panginoon. No? Bakit? All the time ba mananalangin ako? Konting sabi naman ng mga iba, ng mga pilosopo nga, bakit sa lahat na lang ba ng oras mananalangin ako? Puro na lang ba Diyos? Yes. Yan ang sabi ng mga pilosopong tao na walang pananampalataya at paniniwala sa Diyos. Pero, pag tayo ay mayroong pananampalataya sa Diyos, hindi tayo makakapagsalita ng ganon sapagkat alam natin na yung ating oras ay dapat na all the time. Sabi nga, kung ating titingnan yung Bible, meron tayong passage doon na sabi nga is, manalangin kayong palagi. At sabi, hindi pa palagi yung walang humpay, panalangin walang humpay. Sasabihin naman ng iba, anong walang humpay? Ano bang ibig sabihin ng walang humpay? Walang tigil. Hindi na ako maghahanap buhay. Hindi na ako maliligo, hindi na ako kakain. Pero tandaan po natin, anuman yung ating ginagawa, pwede tayong nananalangin. No? Yes, tandaan po natin yan. Hindi kailangang itigil ang anumang dapat nating gawin para lang makapanalangin. No? Ito nga, habang ako'y nagsasalita, nananalangin yung isip ko. No?
Lord, tulungan mo ako, tulungan mo ako, tulungan mo ako, no? Dahil sa isang pagkakamali ay maglilid sa impyerno ng mga taong nakikinig sa akin. Ano po? Yan. So, ganyan. Ano po? So, yan. Pagka ang pastol, ang katangian ng mabuting pastol ay siya yung designated, no? Appointed by the Lord. Now, punta naman tayo sa existence natin. Maari na kung minsan, dito, pumipili din ng leader. Ano po? At meron ding mga tao, meron ding mga miyembro siguro, o kahit sa labas, ano po? Ay, bakit naman yun ang kanilang piniling leader? Mas magaling pa naman ako doon. No? But remember, na yung dito, especially, ang lahat ng mga pinili ay sabi nga is lahat ng nangyayari ay may kapahintulutan ang Diyos. No? Ngayon, kung nakapili ng hindi tama, pahintulot ba ng Lord yan? Yes. Kailangan muna natin siyang tanggapin. Merong dahilan bakit siya napili. No? Maaring maturuan ka. Ano ituturo sa'yo? Magpakababa. Huwag kang lagi nang akala mo ikaw lang yung marunong. No? Yes. Kasi, tandaan po natin, sabi nga is, we are made uniquely. Magkakaiba po tayo. No? Sa paningin natin, kung minsan, syempre, magkakaiba ang ganda natin. Si Sister Lelen, mas maganda sa akin. Praise the Lord. Oh, tingnan niya, ang ganda-ganda niya. Yes, kung makikita, tumayo ka nga, ay makita, napakaganda mo. Yeah. Oo, totoo. Hindi, masasabi ko lang is, pag may Lord tayo sa buhay natin, paganda tayo ng paganda. Ako, wala akong pulbo ngayon. sa kakatugan ko, hindi ako masyado na-focus. Okay. Sabi ko kasi sa kanya habang alam niyo, alas 2:22, nagising na ako. Namili ako ng damit ko. Pero alam niyo, nilalagay ng Lord sa puso sa isip ko yung message kaysa sa yung itsura. Kaya sabi ko, okay, pipiliin ko yung pinakasimpleng damit ko. So, hindi ako nagsuot na extraordinary. No? So, yan. Si Lord ang mataas at hindi. Okay, salamat sa Diyos. Yan. No? Tandaan natin, ang ating Panginoong Jesus, may authority siya na pinanghahawakan. Kaya siya ay naglilid. At bilang siya yung may authority na mag-lead sa ating lahat, marapat lamang na tayo ding lahat ay magkaroon ng pananampalataya sa Kanya. Na lahat ng mga salita diyan sa Bible ay salita na may katotohanan. Wala diyan kahit isa, kahit kudlit, kahit kaunti na hindi magaganap at walang katotohanan. Ano po? So yung ginagawa natin na pagre-rely sa Bible, yun ang nararapat nating gawin bilang tayo ay mga shepherd ng ating Panginoon. Okay. Pangalawa, ano po yung katangian ng isang mabuting pastol ng ating Panginoong Jesus? No? Sabi, knows and care for the sheep. Sa verse 4 to 5 po, ito natin, 4 to 5, yan. Sabi po doon, kapag nailabas na niya ang lahat ng kanya, ay nangunguna siya sa kanila at sumusunod sa kanya ang mga tupa, sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Yan, kilala ba ninyo ang tinig ng Panginoon? Kailan natin masasabing kilala natin ang tinig ng Lord? Naranasan na ba ninyo na meron kayong merong mga parang revelation? Alam nyo, naniniwala ako dito na kung may narinig kang bagay, ipinarinig yun sa'yo ng Diyos. Kung may nakita kang bagay, nakita kang tao,
praise. Ayan. Kilala ang tinig. No? Kapag may pinakita po sa atin, may ibig sabihin ng Lord sa atin. Kapag may pinarinig, may ibig iparinig. Sa iyo pinaririnig yun. Huwag mong isipin na sana narinig ni kapatid. No? Sayang wala si kapatid dito. Pag merong mga sermon na medyo mabigat na pagtutuwid, maisip mo si kapatid. Hindi mo naiisip para sa akin ito. No? Yan. Ganyan mag-convict ang ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita. So kapag ikaw, sabi nga doon ay, kilala nila ang tinig. Kapag tayo ay sumunod doon sa ating narinig na yon, ito ay revelation ng ating Panginoon. Then sabi naman dito sa 5, hindi sila susunod kailanman sa iba, kundi lalayo sila sa Kanya sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sabi nung narinig mo, mamaya wala kaming isasaing. No? Pero hindi naman sinabi sa'yo, narinig mo lang yan. So, ikaw naman, ano yung naging reaction mo? Ano yung naging kasagutan mo? Tamad-tamad mo kasi. No? Yan. So, ayan, no? Yung reaction natin, yung ating balik dun sa narinig natin, ay tinig yan ng Panginoon. Kaya niya pinarinig sa'yo, meron siyang gustong gawin mo. No? Kaya makikita natin na sa mga pagkakataon na tayo ay nangangailangan, hindi laging yung alam natin na siyang tutulong ang tumutulong sa atin. May ginagamit ang Panginoon para masustain yung ating pangangailangan. No? Dahil talagang kumakausap ang Lord. Alam niyo ba? Totoo yan. No? So, napakahalaga. Ano po? Sabi nga po dito, yan, knows, kilala, and nagmamalasakit sa kanyang tupa. Nagmamalasakit ang Panginoon sa atin. No? At sabi nga doon, hindi sila sumusunod sa hindi nila kilala, sa halip, lalayuan nila ito dahil hindi nila kilala ang boses nito. Okay. Sa para ding tayo, kilala ba natin ang tinig ng ating Panginoon? Alam ba natin na siya yung nagsasalita o nag-uutos sa atin? So, lumalayo ba tayo sa mga pekeng pastol? Wow, eto tayo, punta tayo dito, no? Yung verse 5, hindi sila nakikinig sa hindi nila kilala. Okay? Sa alam ninyo, sa ngayon palasak na yung mga ganitong gawain, tingnan niyo, ang dami-dami ng, matatawag nating congregation, na kung minsan, tayo na yung malilito. Okay? Malilito tayo, alin ba kaya ang totoo? Dumarating pa ba sa inyo yung pag-aalinlangan na itong CGM, Church of God's Miracle, hindi naman ito yung totoong pananambahan ng Panginoon, ng tunay na Diyos. No? Ngayon, may dumaan na isang sekta. Binigyan ka ng paliwanag. Ay, parang ito ang mas mainam. No? Bukas po, pumunta kayo doon. Meron pong pag-aaral. May makakuha po kayong 10 kilong bigas. Ay, mas mainam dito. No. Ay doon sa CGM, ay ni isang gatang na bigas hindi nagbibigay. Ano po? Ayan. So, kailangan po tayo observant sa mga bagay na naririnig natin. No? Oh, another, yung iba pa is, pagka kayo po, dito sa CGM, alam ko may mga pangangailangan tayo, di ba? Sino yung dumaan sa inyo ang panahon na walang masyadong pera, pero still, hindi halata. Maganda pa rin. Magandang magdala.
Hindi kayo maniniwala simula June na ako'y nagsimula ng mag-retire. Wala nang sweldo. Hanggang sa panahon ito, ilang buwan na? June, buong June, July, August, September. Napansin ba na naglimahid si Sister Lily? No. May nakita ba dyan sa na lumakad si Sister Lily para mangutang? Wala. No? Lagi pa nga akong pinupuntahan, mangungutang daw sa akin. Dumatawa lang ako. Sige po, pag nagkapera ako. Pero sa ngayon po, hindi ko sinasabing wala. No? Sa ngayon po, hindi po ako pwedeng magpautang. Huwag niyo sasabing wala akong ipapautang. Tandaan po natin, lahat ng ating mga sinasabi ay mangyayari. At tanda ko yung Numbers 28:14. Baka gusto din ninyong tingnan. Na, I will do you the things you are, kung ano yung mga sinasabi natin, siya yung nangyayari. Kaya never na magsabi kayong wala. Maraming darating. No? Maraming darating. Sabihin sa katabi, kapatid, maraming darating. Yes. Amen. No? Yes. Hindi lang may darating, maraming darating at dumating na. Amen. Praise the Lord. Wag lang po tayong mainip, no? Alam niyo, sa panahon na tayo ay naghihintay, yan, makikita natin that God cares for the sheep. No? Kinikare niya tayo. Hindi niya pababayaan na tayo ay mawalan. Maging simple nga lang ang buhay natin. No? Kasi nga, anong bahagi yun na sabi, ang lahat ng pangangailangan natin ay nakaprepare na, given na ng Lord. Given na po yan. Dahil alam niya ang lahat ng pangangailangan natin. Hindi niya pababayaan na mawalan tayo. Alam niyo daw sa mga panahong yan na wala nga akong sahod, mas lalong nagtatagal ang pera sa aking wallet. Kahit kaunti. Bakit? Kasi yung aking mga anak, alam nilang wala akong pera, wala akong sinasahod, hindi nila ako pinaggagastos. Ay hindi nababawasan yung kaunti kong pera. Praise God. Yes, talagang rin mga yan, no? Kasi patutunayan ng Diyos ang iyong pagtitiwala sa Kanya. No? Kaya nga sabi ko, wala nang pwedeng magpabagsak. Pero tandaan po natin, once na nagsabi tayo ng mga bagay na yan, bibigyan tayo ng maraming pagsubok ng ng dyablo. No? Yung kasi ang binabantayan ng dyablo, no? Pag sinabi, tulad ngayon, nagde-declare ako, wala nang pwedeng magpahina sa aking pananampalataya. Dahil kahit na ako'y mahinang-mahina, walang-wala, hindi ako pinabayaan ng Diyos. No? Yes. Totoo po yun. Kailangan lamang nating magtiwala. Okay. So yan, yung mga dapat malaman natin that ang ating Panginoong Jesus, ang ating mabuting pastol, ay knows and care for us. Alam niya kung ano yung pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Tandaan po natin, sabi nga, walang nalilingid sa Lord. Kaya nga nakakatakot na magsalita ng kasinungalingan. Nakakatakot na gumawa ng mali dahil alam mo, wala ka namang pagtataguan. No? Kita niya lahat kahit saan tayo magtago. Maging yung ating puso. Sabi nga nung sa awit 139 yata yun. No? Hindi mo pa man sinasabi ang gusto mong sabihin, alam na ng Diyos. Okay? Kunwari, meron kang isang kapatid, may naidaing sa'yo. Alam na ni Lord kung ano yung sasabihin mo.
Kaya nga, alam na niya kung nagsisinungaling ka o hindi. No? Dahil hindi pa man naibubuka ng ating bibig, alam na ng Panginoon ang ating sasabihin. Ayan. Ano pa? At sabi pa nga doon, yung ating namang health and wealth gospel, meron din yan, ano? Pagka ikaw ay sumali sa amin, hindi ka magkakasakit. No? Okay? Pero sabi nga, kahit ikaw ay kasali dito, hindi ka exempted sa ano pa mang mga mangyayari. Kasi tayo ay tao. Okay. Though, yung faith natin, ito yung gagawa. Ito yung magpapakilos sa kamay ng Diyos. No? Kung kayo ay naka-attend doon sa women's, napakaganda ng kanyang testimony. Na siya may cancer. No? May cancer siya, iniwan siya ng kanyang asawa. Ganoon. Pero gumaling siya ngayon ay cancer-free dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya nga kung meron kayo mga nararamdaman sa katawan ninyo, mag-claim kayo ng salita ng Diyos. Ano bang sabi? Ang mga sakit na ito, di ba yung sakit, sabi doon tungkol sa sakit? Pinagaling na ng Panginoon, 1,000 taon na ang nakakaraan. Just claim that. No? Pero pag sinasabi mo, pagka may nakausap ka, may cancer daw ako, malala na daw. Lalala ng lalala, iyan. No? Pero habang dinedeclare mo, magaling na ako dahil sa Panginoon, gagaling ka. Dahil gaganapin ng Diyos kung ano yung iyong sinasabi. Kaya nga, yung ating mga labi, kailangan magamit natin yan para sa pagpupuri sa Panginoon. O pagbibigay din, pag-console sa kung sino mang nakakausap natin. No? Kailangan is nagko-confess ito ng mabuti lamang. Wala itong ilabas na pangit na salita, kundi puro kabutihan lamang. Kaya nga, kung noon, maaaring tayo ay gano'n na yung mga bunganga natin, nagagamit pa natin sa pagmumura. Nagmumura pag po kayo. Yung mga puto kutsinta. Wala na. Praise the Lord, yes. Kasi nga ito yung ginagamit nating pagpuri sa Panginoon, tapos ito din ang gagamitin natin sa pagmumura sa ating kapwa. Okay? So hindi ngayon maintindihan kung ito ba ay ano yung susundin. Pero tandaan po natin na tayo ay instrumento o gamit lamang ng Panginoon yung mga labing ito upang makapagbigay ng kalinga sa ating kapwa. Okay? So yan. So ang mabuting pastol, kilala ka niya. Sabi nga doon, ano pa yung I call you by him by name? Bahagi yon. Kilala niya tayo at tinatawag tayo by name, ano? Walang hindi kilala ang Panginoon. Ako nga, sabi ko nga dito sa mga estudyante kong ito, mga nakaraang estudyante ko, ay parang di ko kilala ko yung mukha, pero hindi ko na maalala ang pangalan, ano? So kapag may mga bata, ganyan nag-greet, ay sino ka na nga, bunso? Ano ang pangalan mo? Yan. Kasi nga po pero ang Lord hindi ganoon. Kilala niya tayo. Lahat tayo kilala. No? Hindi niya tayo napapagpalit-palit kahit yung mga twins. Yung mga twins na halos wala nang pinagkaiba. Kilala niya pa rin kung sino si Maria at si Mary. No? Yan. So, kilalang kilala at nagmamalasakit sa kanyang tupa. So, yan ang ating Panginoong Jesus. No? Sabi nga doon,
ay ang pagmamalasakit ng Panginoon, sabi nga doon sa inawit kanina ng ating mga men, sa lahat ng panahon. Iyon dapat ang ating declaration. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Ano pa? Dakilain ka sa buhay ko. Yan. Yan ang dapat nating laging i-declare, no? Diyos ka, ikaw lang, walang iba. Di tayo dapat mag-entertain ng iba nating Diyos na pagtitiwalaan. Dahil sabi nga ng isa pa ding awit is, God is enough. Sapat na ang Diyos. Wala nang hahanapin pa. Okay? Yan. Pangatlo po is, ang mabuting pastol, a good shepherd na tinatawag natin, life is laid down for the sheep. Okay? Tulad ng sabi ng verse 10, dumarating ang magnanakaw upang nakawin at patayin ang tupa, kamatayan at pagkawasak ang dala niya sa kanila. Ngunit ako, ito yung ating Panginoong Jesus, na parito pang magkaroon ang mga tao ng buhay na masagana at ganap. Okay? And then sa verse 11, sabi doon, ako ang mabuting pastol, at ang mabuting pastol ay handang mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Okay. Ang ginagawa ng Panginoong Hesukristo ay napakalaking sakripisyo. Yan. Okay? Para sa kawan. Subalit, sabi nga po, kung hindi binigay ng ating Lord ang kanyang buhay, saan kaya tayo ngayon? Tayong lahat po ay nasa impyerno ang buhay natin. Pero dahil nga sa isang shepherd na mabuting pastol, tayo ay, nagdaranas ng, meron tayong buhay na ganap at masagana at ganap. Okay? Sabi nga doon, I came so that you may have life and have it to the full. Ano ba yung buhay na sagana and full? Ano ba yung buhay na sagana at ganap? Yung bang mayaman ka? Sino pong mayaman? Mayaman ako. Hindi kayo mayaman? Yes. Saan ba kayo nagme-measure ng yaman ninyo? Kaya hindi kayo makapagtaas ng kamay. Ha? Yes po. Ito nga kaya nga naipako sa krus ang ating Panginoon so that we may have life and have it to the full. No? Masagana at ganap. Paano ba yung masagana at ganap na buhay na yan? Tayo, nakatingin lang tayo sa material. Kaya nga yung iba, tagtanong, sinong mayaman? Hindi makapagtaas ng kamay. Kasi nga, ang measure ninyo ng yaman is material na meron kayo. But, ang tinatawag na masagana at ganap na buhay, ayon sa ating Panginoon ay a life rooted in the Word of God. Buhay na nag-ugat. Ang ugat natin nakaugat sa salita ng Diyos. No? Di ba doon nang gagaling yung nutrients kaya maganda ang puno? No. Alam natin lahat 'yon na pag yung ugat ay medyo yung ugat ay pangit-pangit din yung umuusbong. Tingnan ninyo, walang pangit dito. Kasi nakaugat tayo sa ating Panginoon, sa kanyang salita. Kaya nga, sa bawat araw na binibigyan pa tayo ng Panginoon ng pagkakataong mabuhay, gaganda at gaganda pa tayong lalo. Makakahanap pa kami ni Sister ng AFAM. Praise God. Ay, gusto sumama ni Sister Mirna. Ay,
kasama din ang Ate Santa. Sama kayo. Ayaw na. Okay, praise the Lord. Okay, sige po. Tama na dyan. Yan, no? Ang abundant life ay gawing pamantayan sa lahat ng ating plano, gagawin ang salita ng Diyos. At kapag ginawa nating pamantayan ang salita ng Diyos, hindi tayo malilihis. No? Magiging smooth ang takbo ng buhay natin. Kung wala man tayong material na bagay, at least punong-puno tayo ng kapayapaan. No? Yes. Alam niyo, nakakatawa lang. Yung bahay namin ay may lock naman yun, pero hindi ko nilalak. Ayun. Pati yung gate namin, basta na nakaganyan. Yung bang basta wala. No? Pero nung nagkwentuhan kami ng aking mga anak, kailangan gawin nyo ng maganda itong lock nito. Ngayon wala pang pera. Bakit? Ay, magkakapera na ako. Baka mamaya. Na? Ayan, nakaisip tuloy ng masama. Ano? So, kaya nga mas mainam na lang na, pero masarap din maraming pera. Na? Masarap din maraming pera, mabibili. Makakatulong tayo ng madami. Praise the Lord. Ayan, no? A life rooted in the Word of God. Ang abundant life, mararanasan ang buhay na kasiya-siya, puno ng pag-asa at kapayapaan. No? Not only sa mga material na bagay. Okay? Masaya tayo kahit napaka-simple ng ating mga kinakain sa bawat araw. Pero alam ninyo, ipinagpasalamat ko na nitong mga nakaraan talaga ang pera ko ay napaka-minimal. No? Kakaunti. Yan. Kasi, syempre, nung before pa, nagpa-check up ako. Honor roll ako. No? Honor roll. Matataas ang grade ko sa cholesterol, sa triglyceride, uric acid, at sugar. Nako, yan. Doon, kain. Nitong wala akong pera, hindi walang pera, nakakaunti ang pera ko, ay syempre, stop ang bunganga. Walang pambili. Oo, kaya nga, hindi ko nakita, hindi ako nalungkot na nakakaunti yung pera ko. Ang nakita ko, ito ay biyaya ng Panginoon. Para sa ganon, yung matataas na iyon ay mag-normalize. No? Hindi ka na nakakain. Noon parang halos kumakain pa. Iniisip na. Oo, kumakain pa ng tanghalian. Ano kayang mami merienda? Hindi pa nakakatapos. No? Ngayon, laging fasting. Yes. Pagtuturo ng Lord yon. Kaya huwag kayong malungkot pag hindi nyo na kayang bumili ng mga masasarap na pagkain. No? Leading ng Lord yan kasi yung masasarap na ito yung talagang nagbibigay naman talaga sila ng sakit. No? Kaya nga huwag tayong malungkot. Yan ay isang paraan ng Panginoon ng pagkikare sa atin. Hindi ko muna bigyan itong aking anak. No? Dahil sabi nga ng Lord, ang paraan nyo ay kaiba ng sa akin. Nasa atin na lamang perception pagtanggap sa nangyayari sa ating buhay. Okay? So yan. So, yung abundant life. Yan. Yung test, alam nyo, nung Friday, ay maagang nagtumawag sa akin yung aking anak na nasa Isabela.
at aanak na daw siya. Ma, sobra ng sakit ng tiyan ko. Sabi ko naman, ay, aba, ayun ang gawin mo. Hindi man ako magpapaanak sa iyo. Tawa lang siya. Oo. Sige, magpahatid ka na. Kasi it takes 1 hour, 1 hour pa papunta sa bayan, papunta sa may hospital. Pero, dahil naawa ako, dahil kita ko wala namang mag-aaruga sa kanya doon, ay parang nagkaroon ako ng bigla ang pagde-decide. Sige, pahatid ka na at ako'y maghahanda na rin. At ako'y po uuwi na. Then comes Biyernes, naisip ko, papasa ko to kay pastor. Pero nag-pray muna ako. Nag-pray ako. Miyak sa Lord. Pinakikita ng Diyos, ano yung magiging priority natin. No? Lalo na, sabi nga, tayo ay tinawag ding leader, mayroon tayong priority. Kailangan isaayos natin, hindi basta lang lalayas. No? Kahit ano pa man yan. So, umiyak lang ako sa Lord sa pananalangin and then later ay nakaanak na daw. Yan. So praise God. Ganyan kabuti ang Diyos. Ano po? Na tayo ay wala naman tayong magagawa eh. No? Kaysa mag-alala tayo kung anong gagawin natin, kay Lord lang tayo lumapit kasi siya yung magsasaayos. So, ganun ang nangyari. So, pero yun nga, kailangang tumigil din yung asawa niya at wala namang iba natutulo na so yun, wala silang hanap buhay. So, sige, sabi ko, tapusin ko lang ang ilang obligasyon at aalagaan ko. So, praise the Lord. Ano po, na sa ating patuloy na pagbibigay ng ating buhay, meron din tayong mga aayusing priority. And the priority sa buhay natin dapat is number 1 lagi ang Lord. No? So, hindi yung gusto ko siyang tulungan, pero mayroon tayong maiiwanang hindi dapat. So, yan. So, praise God. Siya yung magsasaayos ng lahat. Ano po, sa ating Panginoon. So, yan. Life is laid down for the sheep. Para magkaroon tayo ng kaayusan, ibinigay ng Lord ang kanyang buhay para sa ganon ay magkaroon tayo ng mabiyayang buhay. Matuto lang tayo na sa kanya lagi tumakbo. Huwag tayong tatakbo kung kanino. Dahil kung minsan, hindi lang minsan, na may mga pangangailangan tayo, may kilala tayo na alam nating meroroong pwedeng itulong sa atin, pero nung tayo ay lumapit sa kanya without prayer, hindi tayo tinulungan. Pero pag inuna natin ang Panginoon, ang pagdulog sa Kanya ng ating mga dinadala, kahit doon sa parang hindi, ay makakatulong pala. No? Okay? So yan. Tingnan niyo si Elias. Nung panahong siya ay tagutom na nagpunta siya sa bulubundukin, walang makain, pero siya ay dinadalhan ng uwak. So, ibig sabihin na kahit sino, itong uwak na ito palang katangian pala ay matakaw. Matakaw ang uwak at madamot. Parang tao. No? Parang tao na kung minsan may tao na makasarili. Hindi mo pwedeng asahan sa iyong paningin. Sa isang sarili mong paningin, hindi mo pwedeng asahan. Dahil makasarili. Pero, kaya siyang gamitin ng Lord para lamang i-sustain ang mga pangangailangan natin. Kaya nga, dapat tayo sa Panginoon lamang lumalapit at
tumatakbo. Okay. Another. Punta naman tayo doon sa, nakita ko kasi ito maganda din yung sa unang Pedro 5. Sabi, bilang pastol, mahalaga ang katangiang panloob. Yan, no? Doon na tayo sa earthly. Earthly na pastor. Pastor na, hindi pastol, ano? So, mahalaga ang katangiang panloob kung bakit tayo napipili. So, ano yon? Panloob is within our heart, not just appearance. Tulad ng mga pagpili sa atin. Ano ba yung batayan natin sa pagpili ng magiging leader natin? Maganda siya? Magaling siya? May pinag-aralan siya? Pero sa Panginoon, hindi ganoon ang pamantayan niya. No? Anong meron siya? Kita ninyo nung pinili si David? No? Pinakita na sa kanya pinakita na doon sa, sino ba yung pumili? Sino po? Si Samuel. Yan. Pinakita na sa kanya yung mga kapatid na iba ni David. Pero hindi daw, no? Matipuno, malaki, no? Pero hindi 'yon yung naging batayan ng Panginoon ng pagpili. Kundi si David na maliit, payat, pastol, siya ang pinili na maging leader. Okay, so yan. Sabi dito, ang pastol ay tinatawag ding, yan, tagapangalaga. Yes, alam na natin yon, no? So dito sa atin sa spiritual aspect, ang tawag natin ay ang ating pastor, no? Si pastor sa ating spiritual. Sa atin namang earthly existence, ang ating mga magulang, lahat tayo may magulang, may ama, may ina. So, bilang pastor o bilang magulang, meron tayong gampanin. May gampanin po tayo para na sa atin ito. Ano po? Sa unang Pedro 5:2, sabi diyan, alagaan niyong mabuti ang mga mananampalatayang kasama ninyo, katulad sila ng tupa at kayo ang pastol nila. Dapat taos-puso ninyo silang pangalagaan dahil ito ang nais ng Diyos. Hindi dahil sa napipilitan lang kayo o dahil sa may hinihintay kayong kapalit, kundi dahil sa nais talaga ninyong makatulong sa kanila. So, kitang-kita naman po natin kung paano tayo alagaan ni pastor. Ano? Kita ba ninyo? Na pag Martes, sa tagaluto ng merienda, na po, yung mga hindi nagpe-prayer meeting, hindi kayo nakakatikim ng luto ni pastor. Okay? So yan. Sabi nga is, inaalagaan. And another is, providing for their needs. Spiritual. Pinoprovide ng ating mga spiritual na sustenance. Yung mga pinapakain sa atin, yung mga salita ng Lord, no? Not instant. Alam po ninyo, yung mga tumatayo dito, hindi po kahapon lang pinag-aralan. Ilang buwan. No, marami pong draft yan. Nakagawa na, ililipat. Pag inilipat, may bagong revelation si Lord. Pag inilipat, may bagong revelation si Lord. Hanggang pero laging ganito, 3 days before, dun pa lang mabubuo ng buong buo. No? Yan. Okay, so ganyan po ang pangangalaga ng ating pastor sa atin. At sabi nga, providing for their needs, hindi lang spiritual. Kasama din po ang bulsa. Yung mga leaders. No, kasama din ang bulsa. So, kung meron ka bang maririnig, lalo na kung naniniwala ka, no, kaya pinarinig sa'yo, may gustong gawin ka. So, kasama po yan na kahit kakaunti na, ay hindi ka manghihinayang, ilelend mo pa rin. No? Yan.
Another is acting as a faithful example of leadership and care. So, ang mga pastor, ganun din ang mga parents natin, ay tapat na halimbawa sa pangunguna at pagkalinga. Meron lang ako dong nakita na sa unang Pedro 5:3. Okay, dito. Sabi dito, unang Pedro 5:3, huwag kayong maghari-harian sa mga mananampalatayang ipinagkatiwala sa inyo. Hindi kundi maging halimbawa kayo sa kanila. Alam ninyo, ako bilang leader, maraming pagkakataong umiiyak ako sa Lord. Kasi, ang mga leader, mas marami nakatingin. Pag member lang, okay lang. Kahit magkamali ka, okay lang. No? Walang masyadong pupuna. Pero pag si leader ang nagkamali, wasak. Kaya nga, hindi na lang habit yung gawang mabuti para sa leader. Ito ay innate na, buhay na. Ano po? Buhay na. Pero sabi nga, ay, yun, yung mga previous natin, kung minsan hindi makalimutan ng iba. No? Kasi noon, ikaw ay masungit. Pero nung kinakilala ka sa Panginoon, ikaw ay naging mabait. No? So, yan. So, sabi nga doon, ang gawain ng pastor, pastor tayo, mag-akay para sa ikabubuti, mag-direct. Lead, sabi nga, lead by action and character. Wala naman tayong masasabi sa ating pastor, ano? So, kung meron man, tandaan po natin, tao lang din tayo, no? At kung meron man kayong nakikita, tulungan natin, no? Huwag nating pagkwentuhan. Tulungan. Tulungan nyo ang mga leaders. No? Dahil mahirap humag-handle. Yan na lang sa magulang. Ilan ang anak? Kung ilan ang anak mo, yun din ang uri, dami ng iyong pakikisama. Hindi kasi magkakatulad ang attitude ng ating mga anak. Merong mataray, merong tahimik, merong sunod-sunuran, no? 6 lang yun. Ako, 6. Na kung minsan umiiyak talaga ako, no? Ng sarili ko lang. Hindi ko kailanman pinakitang umiiyak ako sa aking mga anak. No? Yan. Ang aking gustong makita nila is, kaya nga maaring yung sa akin ding ina kasi ganoon. Kahit anong hirap ng aking ina, hindi ko siya nakitang umiyak. Maaring hindi lang niya pinakita. Pero deep within, pag siya nasa kanyang sariling kwarto, doon umiiyak ang mapalangining ina. Okay, demonstrate meekness and humility, kababaan. At nakikita naman natin yan sa ating pastor, no? Kahit siya, yung ating pastor, hindi siya yung commanding. No. Hindi siya yung commanding, hindi siya yung tinatawag nating yung palautos, pala-impose. Okay? At marapat din naman natin na sa katangiang yan ng ating pastor ay mabigyan natin ng recognition. Lalong-lalo na ngayon ay October. Ano bang meron tayo pag October? Yeah. Okay. So ngayon po ay pastors. Ano nga? Matanda na ako. 61 na po ako kahapon. Okay. Pastor's recognition. No? Yan. So yan naman ay
marapat lamang dahil nakikita naman natin kung paano yung pagpupursigi ng ating pastor na tayo ay maakay sa mabuti. Okay? So, ayan. Kaunti lamang po yan sa mga katangian na pwede na makita natin. Pumili lang po ako, no? At sana yung mga naibahagi ko sa inyo, yung sabi nga is ang buhay ng ating pastol ay kanyang ibinigay para sa atin. Kilala tayo at nagmamalasakit sa atin ang ating pastor. At ang ating pastor ay pastol. Ang ating Panginoong Jesus ay designated ng ating Panginoon. Okay, so sabi nga, ito ay testimony ko. Noon ito yung katotohanan po sa akin. Ako ay taong walang pakialam sa kapwa. No? Kakaunti ang kaibigan ko. Hindi ako sociable, sa totoo lang. Mahilig lang ako sa loob ng bahay magbasa ng libro, mag-crochet. Ano yung tawag doon? Ganchilyo. Hanggang ngayon, nandun pa mga ginanchilyo ko na ako'y nasa bahay lamang. Ganun ang buhay ko noon. Pero sabi nga, nung ako ay makakilala sa Panginoon, binago niya ako. At sa ngayon, medyo pakailamero na ako. Pakailamera. Hindi naman pakailamerang pangit, no? Yan. Nakikita ko na at nadarama ko na ang awa dun sa mga taong naliligaw. No? So, yan, ginagamit niya ako to lead, magmalasakit sa kapwa ng walang makasariling motibo. Okay? So, alam ko na tayong lahat ay pinili din at may dahilan at may gustong ipagawa ang Diyos sa atin at sa ating pagsunod sa gawaing nakaatang sa atin na ito ay dapat na ginagawa natin ng walang pasubali. Sabi nga, hindi tayo gumagawa dahil meron naman tayong natatanggap. Hindi tayo gumagawa para tayo ay mapuri. Hindi tayo gumagawa para laging special ka. Kundi, ang lahat ng nagagawa natin, dapat ang maisip natin is, nagawa ko ito dahil pinahintulutan ako ng Diyos. Kaya yung mga ginagamit sa inyo ngayon ng Panginoon na sumama-sama lang dun sa mga leader para mahumayo, so yan ay kalooban ng Panginoon at yan ay, sabi nga, is pagkakataon para maglingkod sa Panginoon. Dahil ang buhay natin, hindi tayo nabuhay lamang para magpasarap, no? Maranasan ang masarap na buhay na kaloob ng Diyos, kundi we are called to serve. May gampanin tayo sa mundo. At tandaan po ninyo na pag wala na kayong ginagawa, wala na kayong gamit, puputulin, sabi nga doon, no? Aalisin, puputulin na ng Diyos yung mga walang gamit. Gusto niyo na bang maputol? Tayong lahat ay sanga. No? At ang ating Panginoon, tayo ay nakaugpong. Siya yung trunk. At ang God the Father, ang ating ugat. At tandaan natin na sa ating paglilingkod, sabi dito sa 1 Pedro 5:4, ito na pa yung huli, sabi dito, at pagdating ni Kristo na siyang pinunong pastol, tatanggap kayo ng gantimpalang napakaganda at hindi kukupas kailanman. No? There would be a reward for everybody na nagpapatuloy, na nagpapagamit sa Panginoon. Kita lahat ng Lord yung mga binibigay nating oras na maglingkod sa Kanya. Na instead na mamasyal ka, ay nag-evangelize ka. Instead na matulog ka,
ay nag-evangelize ka. So instead na ngayon mamamasyal ka, dahil linggo lang mamamasyal, nandito ka. Lahat ng oras na yan ay malaki para sa Lord. At yan ay mayroong, sabi nga, hindi ako nagsabi, ano po, tatanggap kayo ng gantimpalang napakaganda. Kita nyo, hindi lang maganda, napakaganda. Yun po yung superlative. Sabi nga yung ano natin sa English, maganda, mas maganda, pinakamaganda. Yun ang ibibigay ng Lord sa atin. Gusto ko lang pong iparinig sa inyo ang testimony ko. So, ako ay 29 years na po na nakakilala sa Panginoon. Wala nang accompaniment. Nasa na ang ating okay, so yan. Pakinggan lang po natin. Alam ko na kayo po ay mapapagpala din sa awitin ito. Natawag pa ba? Hindi na. Yan. Sige po, salamat po sa Panginoon. Okay po, sa ngayon, ipikit po natin ang ating mga mata at damhin ang alam ko, hindi lang ako yung ganito na nagtiwala sa Panginoon at eto, patuloy na naging matatag at patuloy na nagpapatuloy sa pagtitiwala sa Lord. Hallelujah. Glory to your name. Okay na? Napakabuti po ng Diyos sa buhay ko. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na mapilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon,
Hallelujah. Aming Diyos, salamat po. Ang awiting ito, Panginoon, ay patotoo ng buhay ko. Na hindi naging madali ang buhay ko, Panginoon. Wala akong naitago sa iyo. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga pagsubok na ibinigay mo sa akin. Maging sa aking mga kapatid, O God. Kita mo na magkakaiba yung pagsubok namin. Pero salamat, narito kami ngayon dahil nagtagumpay kaming lahat. Salamat, Panginoon, na kinalinga mo ang bawat isa. Salamat, Panginoon, na sa bawat pagkahina ng aming mga puso, nariyan ka lang. Salamat, Panginoon, na sa mga panahon na nagulumihanan ng bawat isa sa amin, hindi kami nahirapang lumapit. Sa bawat pagpatak ng aming mga luha, kita mo lahat ito, God. Aming Diyos, salamat. Salamat, Lord, sa pagtitiwala na gamitin mo ang buhay ko. Salamat, aming Diyos. Salamat. Wala akong masabi kundi salamat, Panginoon. Salamat, aming Diyos. Kuday, hindi mo kami iniwan. Hindi mo ako iniwan, Lord. Pinatunayan mo na yung pananampalataya ko, yung pagtitiwala ko sa iyo ay worth it, O God. Salamat, Ama. Patuloy pa, Lord, na sa pagdagdag mo ng araw, ng taon, ng buhay ko, Panginoon. Patuloy na mabigyan kita ng kapurihan, O Lord. Wala akong ibang dadakilain, wala akong ibang patuloy na papupurihan sa buhay ko, kundi ikaw lamang. At salamat, aming Diyos, na patuloy na pinalalakas at pinatatatag mo ako sa bawat araw. Salamat, Ama. Salamat. Patuloy, Panginoon, na may itataas ka sa buhay ko, sa buhay ng bawat isa sa amin. At patuloy na gawin namin kung ano yung kalooban mo sa aming mga buhay. At alam namin, Lord, magtatagumpay kami dahil ikaw ang kasama namin. Dahil kailanman, hindi mo kami iiwanan. Salamat, Ama. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan, Panginoon. Kung ano ako ngayon, kung ano meron ako ngayon, Panginoon, salamat. Ano yung nagagawa ko, salamat. Pinahintulutan mo na makagawa ako, Lord. Salamat. Lahat ng ito, aming Diyos. Ito yung yaman ko. Wala man akong yaman, material, God. Higit pa ron yung nararanasan ko, Panginoon. Kaya nga po, salamat po, aming Diyos, salamat. Sa iyo ko po patuloy na itinataas ang lahat. Mapapurihan ka lagi, Panginoon. Hindi ka mapaya sa buhay ko, maging sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po. Salamat, aming Diyos, salamat. Ikaw yung aming dakilang pastol. Hindi kami maliligaw dahil lagi mo kaming pinangungunahan. At dahil dyan, Ama, sa iyo lagi ang lahat ng pinakamainam, pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa pangalan na iyong anak na si Jesus. Amen. Glory to God.